Magandang araw sa iyo, kaibigan. Kung nga pala si Nads, halika't samahan mo ako ngayon na pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus, ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. At ang ating ebanghelyo ay nagmula sa Gospel ni St. John sa chapter 19, verse 31 to 37. Kapag puso ang pinag-uusapan, yan ay malamang tungkol sa pag-ibig. At sa ating ebanghelyo ngayong araw, ay hindi lang basta-bastang pag-ibig ang tinatampok. Sapagkat napakarami, iba-iba ang bersyon ng pag-ibig. Depende sa iyong nakikita, nadidinig, o iyong nababasa. Ngunit ang ipinakita ng ating Panginoong Jesus nung siya ay mag-alay ng kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo ay ang tinatawag natin na tunay at banal na pag-ibig. Pagmamahal na handang magsakripisyo, nagkahandang mag-alay ng buhay, pagmamahal na hindi iniisip ang sariling kaginhawaan, kundi kung ano ang kapakanan ng kanyang minamahal. Yan, kaibigan, ang pag-ibig ni Kristo. Yan ang pag-ibig na hinahandog sa atin ng Diyos. Ngayon ay merong tanong at hamon sa atin ang pagbasa. Ang tanong sa atin ay ganito: paano mo na ipapakita na ikaw ay naniniwala, sumasampalataya, na dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos sa iyo, ay namatay siya sa krus ng Kalbaryo? Gaano ka katinding naniniwala sa magandang balitang yan? Yun ang tanong sa atin. At ang hamon naman ay, paano ka tumutugon kung ikaw ay naniniwala sa katotohanan na yan? Paano mo napapakita sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay na tunay kang naniniwala at nananalig dyan sa pag-ibig na yan ng Diyos? Kung kaya magandang pagnilayan natin at suriin, balikan natin, mag-reflect tayo sa ating spiritual na buhay. Gaano ba tayo kadalas magdasal? Araw-araw ba tayo nananalangin? Tayo ba'y madalas dumulog sa Panginoon sa ating mga pangangailangan? At isa pa, kamusta ang ating pagninilay at pagbabasa ng salita ng Diyos? Hinahayaan ba natin na ito ang gumabay sa ating bawat kilos at gawa, sa ating pakikitungo sa ating kapwa? Naiintindihan ko, kaibigan, at nakaka-relate ako kung sasabihin mo na, naku Nads, napakarami ko pang nakikitang bagay na dapat panibaguhin at palakasin sa aking buhay espiritual upang tunay na matawag akong Kristiyano na sumusunod sa mga kautusan at kalooban ng Diyos. Tama, kaibigan, napakarami ba nating kailangang gawin upang maging tunay at perpektong banal gaya ng Panginoon? Kung kaya naman, sa pagkakataong ito ay hinihikaya tayo ulit na manalangin at hingin ang lakas, gabay at grasya ng Espiritu Santo. Dahil sinasabi na ang Espiritu Santo ang magdudulot sa atin ng lakas upang masunod natin ang bawat kautusan ng Panginoon, upang ating sa buhay ang ating pananalig at paniniwala sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sapagkat sa huli, ang itatanong sa atin ng Panginoon ay kung paano natin naipakita ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Kaibigan, sana ay na-bless ka ng maikling reflection na ito. Kung na-bless ka, paki-like at paki-share, maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli, ito po si Nads na nagsasabi sa inyong sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless po!